nasa 300 lamang po ang lamang sa outgoing Vice Governor Boste Cuwa. Ano po yung inyong naging formula para manalo? Masasabi natin very close po yung labanan. Well, sa akin po, kasi naging sobrang taas ng gasolina sa Catanduanes, umabot ng 88 hanggang 92 pesos per liter. No? At ito yung ating ipinamulat sa mga tao na hindi naman dapat umaabot sa ganon ang presyo ng gasolina, lalo pat kung sa tabako ay nasa 53 lang per liter. Or sa ibang lugar, kagaya ng Masbate na mas malayo pa sa amin kaysa sa tabako, 56 lang per liter. Pero sa amin po, umaabot sa halos 88 at 92 per liter at some point, dahil na rin sa monopolyo ng mga pamilya ng nasa dinastiya. Kaya ito po yung ating ipinamulat. Ganon din po yung presyo ng abaka na bagamat ang bilihan sa merkado ay 120 per kilo, pero sa amin po, binibili rin ng monopolyo at 54 per kilo. So yan po yung mga issues, lalo pa yung kalagayan ng aming ospital po, no, sa Eastern Bicol Medical Center at kahit nga yung ibang district hospitals kagaya ng Pandan, napabayaan po talaga, no? Walang libreng gamot at mabigat sa kalagayan ng mga mahihirap na mga kababayan natin. Doon po ako tumutok at gumawa pa ako ng comics tungkol dito na bahagi ng ating plataforma po, at sinabi ko na ito yung social contract ko po sa kanila. Kumbaga yung comics na yon ay aking plataforma ng pagbabago para sa isla, at sinabi ko na kung pagtitiwalaan nila ako, wala po akong makinarya, wala po akong pera. Po kayo. Independent po. Wala po akong pera na pambili ng boto. Wala po ako ng mga ward leaders na matatawag, no? No gold, guns and gold, at wala rin pong trolls na dami ng fake news, no? Pero ang atin po, yung katotohanan at sinseridad, galing po tayo sa academe. Dati po akong presidente ng Catanduanes State University. Oo nga po. At, wala po kayong experience sa politika. First time po na pumasok sa politika, nahikayat lang po talaga dahil sabi nila, kung hindi ako tatakbo, dahil tinalo na po nila lahat ng mga pamilya ng politika sa aming probinsya. I think 6 na mga mahuhusay na mga politiko sa amin, lahat po napadapa na nila yon. Wala na pong gustong lumaban at kaya naman kinumbinsi po ako ng ilang mga negosyante, ilang mga grupo ng magsasaka at yung mga Tricycle Drivers Association po, pinuntahan ako sa bahay. Sabi nila, lumaban po kayo. I still have almost 5 years para maging presidente ng universidad, pero sinakripisyo po natin ito. Yung sweldo po ng dalawa halos magkapareho lang. Governor and President ng State U. Opo. Ano ho kaya ang nakita nila sa inyo? Biruin nyo, presidente po kayo ng State University. Bakit? Gaano po ba kayo ka-active at gaano nila kayo kakilala na para, okay, eto na ang ating huling baraha na mailalaban? Po, kasi nung dumating po ako, dinala ko po kung ano yung aking ginagawa sa UP. Nung ako po ay nasa UP, nanalo ako bilang 1996 Lingkod Bayan awardee para sa mga honest and excellent civil servants po. Yun yung pinakamataas na award, at UP Distinguished Alumnus din po ako for social service. At yun po ang dinala ko sa KATSU nung ako ay naging presidente. Inalis ko po ang korupsyon, naka-FB live ang bidding namin, bawal sa akin yung pag-SOP, yung mga lagay-lagay, inalis po yun. At nakita po ito ng publiko. 17 pong buildings ang naitayo namin, infrastructure projects, sa loob ng 3 taon. Napamumuno po ninyo? Under po sa term ko yon, nagkaroon ng Olympic-size pool, may 4 na bases kami galing sa savings na nabili. Dati po nagta-tricycle yung aming mga estudyante at saka mga nagji-jeep, no, pagka makikipag-contest sa athletic meet. Pero ngayon po, dahil sa savings namin na natipid, dahil nawala yung corruption, naibili ko po sila ng 4 na bases, brand new, may video okay sa loob, may wifi, may toilet, may refrigerator at aircon po. At
natutuwa sila, no? Nakita nila na pagka pala walang korupsyon, kayang umunlad ng isang institusyon. At sabi nila, yun pong nabago ninyo sa loob ng university. University. Kami po ang kauna-unahang state university dahil bagyuhin kami na mayroong sariling solar farm. At yun po nakita nila, kaya pala po. Baguhin natin, sabi nila, Doc Pat, yung ginawa ninyong pagbabago sa university, dalhin niyo po sa buong isla. Yun po ang naging kahilingan ng tao po. Gov Doc Pat. Ayan, Apo. kasi Doc Pat po ang tawag kay Gov eh. Apo. Gov, noong nililinis nyo yung State University, nung pag-upo nyo doon, Opo. gaano kahirap? How challenging was it na mawala yung corruption? Kasi kahit nasabihin natin na hindi yan politika, it's still a state university. May pressure ba? May mga banta ba? Na tatanggalin ka sa pwesto? Yung mga ganun po. Well, meron po. Paano nililinis? Meron po, ma'am, kasi yung mga nakaraang presidente, pinagraralihan nila, nag-uusap yung mga politiko, pinupondohan yung mga parali na ganyan. Marami po, no? Yung tatay ko po, dati rin pong presidente ng university. Nadaanan niya po yan, nakita ko yung mga dating presidente. Kaya pinag-aralan ko kung paano ito haharapin. At ang sabi ko, well, paninindigan ko yung katotohanan at ipapakita ko palagi through social media, no? May resibo ako. Pag meron akong desisyon, pinapakita ko yung resibo. Inadapt ko yung meritocracy, halimbawa po sa loob ng university. Pag rank 1 ka, sa mga aplikante, ikaw po ang i-appoint ko. At susulat yan, maraming politiko ang sumusulat sa akin, binabasura ko yung sulat nila ng rekomendasyon. Kasi sabi ko, para ano't nag-ranking. So, 643 po ang na-promote sa panahon ko at na-permanente. Pag i-combine mo yung 5 presidente before me, no, or 6 na presidente before me, siguro nasa 300, 400 ang na-permanente nila sa loob ng total na termino combined. Pero sa akin po, 643. Kasi finilapan ko po lahat ng vacant items. Nagiging paraan po kasi ito para hawak mo sa leeg yung tao, job order lang. Pa 6 months na renewal. Sabi ko, may pondo naman, may items. Nakausap ko ang sekretary ng DBM. Sabi ko, pagka finilapan ko po ba lahat ng items, bibigyan niyo ako ng bagong item? At that time po, 246 yung bakanting items. Finilapan ko po lahat yon, pinermanente sila. Nakahingi po ako ng additional na items uli. At nakakatuwa dahil marami po, 30 years na job order. 15 years na job order. Yung iba nagretiro na po. Actually, may isa Job po. order pa rin Pumunta sila. sa akin po, umiiyak. Sabi niya, Doc Pat, hindi kita inabot. 3 days after na dumating ka, nagretiro Retire ako. siya. Yung aking mga kasabayan po, na ipermanente ninyo. So, yun yung sitwasyon po na nakakaawa talaga yung mga tao na bago po ito. Kaya naman po, sa isla, nakita nila na, pwedeng mabago. Yes. Paninindigan pala ni Dr. Asansa at talagang inilalaban niya yung karapatan at yung interes ng mga mahihirap. Yun po, doon po nagsimula.